Hello everyone and welcome back to my channel. Another merienda recipe tayo ngayon. At kung kayo ay cravings ng tikoy or ng mga malagkit, meron tayong easy recipe na pwede nyong gawin at napakadali lang talaga. Simpleng kakanin na di na kailangan ng madaming mekos-mekos pa. Kung ito ang trip mo, ay stay tuned lang dahil meron tayong kakaibang recipe na pwede mo i-prepare sa pamilya at pwede mo rin gawing negosyo. Itong kakanin na gagawin natin ay hindi naman masyadong madaming ingredients ang kailangan at importante walang masyadong hugasin. Yan ang gusto nating mga mamis, hindi ba? So start na tayo. Napakasimple lang nito at uunahin na natin gawin ang pinaka-coating ng ating recipe. Ito rin ang magbibigay lasa sa ating merienda. Gamit ang food processor ay pinuhin ng konti ang peanuts. Pwede kayong gumamit ng mga nabibili sa tindahan na salted na peanut. Huwag lang yung may flavor. At dapat ay gagamit ka din ng walang balat na mani. Hindi naman kailangan na pinong-pino ang pagkakadurog ng ating peanuts, pero depende na rin sa'yo. Kung wala kang food processor ay pwede naman ito kahit mano-mano lang na durugin. Ilipat sa isang bowl at lagyan ng asukal at chocolate. Ito namang ating recipe ay adjustable. Pwede mong dagdagan o bawasan ang tamis depende na rin sa panlasa mo. Pero naglagay naman ako ng exact measurement sa screen na makikita nyo at pwede nyong sundan. At gamit ng isang mas malaking bowl, paghaluin lang ang 6 tablespoon ng cassava flour at 1 cup ng tubig. Haluin ng mabuti hanggang mawala ang lumps o buo-buo ng harina. Set aside ng at least 10 minutes. And after 10 minutes ay magpainit ng non-stick pan. Pahiran ng konting butter at low heat lang mga mariha para hindi masunog yung ating mixture. Mag-scoop ng konting mixture ang mga 2 tablespoon sa pan at itilt o igalaw-galaw para mag-spread ang mixture. Pansin mo ng ating mixture ay kulay puti pa lang. Pero once naging clear na ito o colorless, ay pwede mo nang hanguin gamit ang malinis na barbecue stick. At dahil gumamit tayo ng butter, ay medyo magkukulay yellow yung ating mixture pag naluto. Pagulungin ang barbecue stick at dahil sticky naman yung ating mixture, ay kusa itong didikit sa ating barbecue stick. O diba napakadali lang gawin at kayang-kaya talagang gawin sa bahay. Pwede ka rin palang wag gumamit ng barbecue stick kung wala ka namang available na barbecue stick sa bahay. Pero para sa akin kasi mas kakatuwa siyang kainin pag nakalagay siya sa barbecue stick. Idagdag ko rin mga mari ha, kailangan siguraduhin mo na colorless o clear na yung ating mixture bago mo lagyan ng stick ha. Kasi para yun ang sign natin na luto na yung ating mixture. Itong cassava flour ay nabibili nga pala sa mga supermarkets, meron din ito sa mga baking stores. At kung magtatanong kayo kung pwede bang gumamit ng kung ano ang alternative sa cassava flour, pwede bang gumamit ng glutinous rice flour, ay sinubok ko po siya at meron po siyang aftertaste kaya hindi ko siya i-recommend na gamitin ninyo. At sa mga magtatanong kung pwede ba kayong magluto nito kung wala naman kayong butter o margarine, pwede po basta gagamit kayo ng non-stick pan. Dito sa video na to, makikita ninyo na hindi ako gumamit ng butter para makita ninyo yung itsura na hindi gagamitan ng butter or margarine. Dito makikita nyo sa video na para lang siyang tikoy na plain yung kulay niya. Ganon-ganon din pero wala lang yung nakuha na kulay ng butter na nilalagay natin kadalasan sa mga naunang sample na pinakita ko. At once na iluto na nating lahat, ay i-roll ito sa ating prepared na sugar and nut mixture. Masarap ito kung gusto mo ng mabilisang merienda at sa lasa ay di-describe ko siya na para siyang tikoy roll. Ito talaga yung naiisip ko habang ginagawa ko itong recipe na ito. Para kang kumakain ng tikoy roll, yung peanut ang nasa filling sa loob. Easy, affordable, at masarap na merienda kung gusto mo itong inegosyo ay konting puhunan lang ang kailangan mo. Kasi very basic lang yung ating mga ingredients. Ito po palang ating mixture ay wala itong lasa ha dahil hindi tayo naglagay ng sugar. Ang magbibigay ng lasa dito ay yung ating ilalagay o gagamiting coating. Since tayong mga Pinoy ay hindi naman ganun ka-familiar sa cassava flour at baka magtaka kayo saan nyo pwedeng mabili, mabibili po ito sa mga leading supermarkets, meron din sa mga bakery store.
At sana ay na-enjoy nyo ang panonood ng ating video at magamit nyo ito ang pagkakitaan. Till our next video, happy eating and enjoy cooking!